Alam niyo mga ate at kuya, feeling ko, itong statement ni Ngiwi kanina sa interview niya with Kato Ying na willing na siyang makipag-ayos sa mga Duterte, ay parang bukod sa pambubudol ito, baka dala na ito ng kaba. Although wala itong kamuwang-muwang sa mga nangyayari sa Pilipinas, pero imposible naman na, 'di ba, na hindi niya alam na nakidnap si PRRD at nadala sa ICC. Ang administrasyon nga raw ang ningiwi na dinidinay niya, sinungaling talaga. Dinidinay niya na ang gobyerno natin ang nag-request na ipabitbit si PRRD papuntang ICC. Ang sinasabi ni Ngiwi, Interpol daw ang nag-request. Pero makikita nyo sa documents, sa page, sa website ng International Criminal Court, gobyerno ng Pilipinas ang nag-request na kidnapin si PRRD at ipakulong sa dahig. Hindi yan fake news. Nasa website yan ng International Criminal Court. Gobyerno natin, Marcos Administration, ang nag-request para ikulong si Pangulong Duterte. See? Mambubudol, di ba? Ang sabi niya, ni-request daw ng Interpol. Nakipag-cooperate lang daw tayo sa Interpol kasi baka pag hindi daw natin sinunod ang Interpol, ay baka pag nangailangan tayo ng tulong, hindi rin daw tayo tulungan. Budol, di ba? Ngayon, well, marami ng kasalanang nagawa, nag-uumapaw na ang kasalanan ng Ngiwi, baka kinakabahan na ito mga kababayan. Teka lang ha, na baka siya'y ma-impeach o matanggal sa pwesto sooner. Nakakaramdam na yata si Ngiwi Jr. Okay? Tandaan niyo mga kababayan, last year pa lang, I think October, hinahanap ko yung, ito yung nandito sa akin. Pakita ko na lang. October pa lang, bago kami bumaba ng EDSA. So ito yung mga panahon na hindi pa yata ginigipit si VP Sara noon sa lower house. Yung mga November nangyari yun eh. Or maybe October din, di ba? Yung iniimbestigahan siya ng patungkol sa kanyang pagwawaldas ko noon ng 125 million na confidential funds. So, ang sabi dito ni VP Sara mga kababayan, or ang sabi dito, inihayag ni Vice President Sara Duterte na meron o mano siyang listahan ng 5 impeachable offense. October last year ha, meron na siyang 5 hawak ng impeachable offense ni Pangulong Ngiwi Jr. May listahan, 5 noon. Naging 6, baka nga 7 na. Dahil nga yung pagpapabitbit ni Ngiwi kay PRRD sa dahig ay culpable violation ng ating saligang batas. So nilabag mo Ngiwi, ikaw na dapat magpatupad ng saligang batas ng Pilipinas o ng konstitusyon, ikaw mismo ang lumabag. Yung pagpapakidnap mo kay PRRD, yung pagsuko mo kay PRRD sa banyagang kapangyarihan, if you may, violation ng konstitusyon ng Pilipinas. Therefore, dapat kang ma-impeach. So ito siguro ang nagpapakaba kay Ngiwi ngayon, kay Marcos Jr. Baka ramdam niya na paparating na ang mga araw na siya ay posibleng ma-impeach or matanggal sa pwesto. Alam niyang maghihiganti ang mga Duterte, or kung hindi man paghihiganti, they will seek justice sa ginawa ni Ngiwi. Nakalimutan mo bang Ngiwi na ang Vice President ay abogada? At ang pinakulong ninyo sa ICC ay abogado? Kaya may kwento yan kay Toby Chanko mga kababayan. Yung topic natin ng mga nakaraan. Parang si Toby Chanko pinopromote ngayon ng mga double agents, di ba? Dahil may isang hakbang si VP Sara na sa tingin ko hindi gugustuhin ni Aimee, therefore, ang ibang mga Aimenatics kung todo promote ngayon kay Toby Chanko para ipalitan si Tamba.
Hindi si Toby Chanco ang dapat ipalit kay Tamba, mga kababayan. Although maganda ang kanyang ginawa, hindi siya ang ideal na next House Speaker kundi si Pulong Duterte. At sabi ko sa inyo mga kababayan, the moment na umupo or manalo si Kong Pulong as Speaker of the House, impeach yang singiwi at hindi papayag si Amy Mangga na ma-impeach ang kanyang kapatid. Kaya yan ngayon kung todo dikit kay VP Sara, kung todo sip-sip, kung todo kaibigan kasi baka lumuhod yan umiyak at magmakaawa na huwag i-impeach ang kanyang kapatid. Kahit kaya lumuha ng dugo yan or kung lumuha o halimbawa lumuha yan ng dugo, papatawarin kaya ni VP Sara si Amy? Nasabi ko sa inyo mga kababayan, although pinakikisamahan ni VP Sara si Mangga, alam kong damay yan. Damay yan sa paghihiganti ni VP Sara. Makinig po tayo muna kay Spokes Panelo sa kanyang sasabihin mga kababayan dahil patungkol ito sa mga violations ni Yui. Okay? Pakinggan niyo to. Ang pinakamatinding kasalanan ng administrasyong Marcos Jr., mawalang galang na sa presidente natin, siya ay pumayag sa illegal na pag-aaresto, pagdiditini at pagsuko kay Presidente Duterte sa ICC sa gitna ng lantarang paglabag sa saligang batas. Sapagkat ang ating saligang batas, minamandato ang presidente ng bansa na ikaw bilang pinakapuno ng estado at ng pamalaan at ng bansa, ang pangunahing tungkulin mo ay magsilbi ka sa sambayanan. At yung pagsisilbi niya nga tinukoy na natin kanina na hindi niya nagampanan. At pangalawa, bigyan mo ng proteksyon. Yun ang hindi niya nagawa, yung proteksyon. Sapagkat dapat, dahil tama naman ang posisyon niya na walang jurisdiction, tinuloy-tuloy mo na yun. Kung walang jurisdiction ng isang dayuhang hukuman, bakit ka tutulong sa pag-aarestong illegal at pagdiditini at pagsuko sa kanya? Yan ay pagtataksil doon sa sinumpang mong magbibigay ka ng proteksyon sa iyong mga sinasakupan, sa iyong mamamayang Pilipino. Yan ang dahilan. Ngayon, anong ginagawa ni Chanco? Magkaibigan tayo, Toby, Ayan ang sinasabi ko. Kahit na kaibigan natin, kakampi, tanongin niyo si Toby, magkaibigan kami na. Pero, pinuri ko siya. Pinuri ko siya noon na hindi siya pumirma sa impeachment. Okay yun. Okay yun. Pero yung ngayong mga paliwanag niya, na sinisisi niya, parang yun ang dahilan kung bakit natalo ang alyansa. Yun po, unang-una, katawa-tawa na nga, na bihirang-bihira tayo makarinig ng nasa kabilang partido, na magsasabi ng totoo. Nagsasabi ho siya ng totoo kasi bahagi ho yun ng pagkatalo. Yung impeachment bahagi yun. Pero ang nakikita natin, inililihis niya ang tunay na dahilan ng pagkatalo ng mga kandidato sa alyansa. Nililihis niya ang dahilan kung bakit yung mga nasa Quadco. So dahil nga kasalanan, violation ng Constitution ang ginawa ni Marcos Jr., isa po yan sa madadagdag sakaling ipa-impeach si Ngiwi. Hindi pwedeng tanggihan ng korte or ng kahit sino. Well, pwedeng tanggihan ni Tamba. Nag-file na ng impeachment si di ba? Si Nakardema, yung Duterte Youth Party List. Pwedeng hindi umusad yan, pero kapag hindi na si Tamba ang House Speaker o usad yung impeachment, maghanda kang Ngiwi. Dahil sa dalawang matataas na leader, between you and VP Sara, ikaw ang ka-impeach. So ito kaya mga kababayan ang dahilan kung bakit parang regretful na ngayon si Ngiwi or parang nagsisisi na siya.
alam niyang marami siyang katarantaduhang ginawa at baka bumalik ito sa kanya? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.